Mahigit 700 aftershocks na ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS matapos ang lindol sa Central Luzon itong isang araw. Kasama na riyan ng magnitude 4.5 na lindol madaling araw kanina na ang sentro ay sa Dinalupihan, Bataan. Makibalita tayo kay Susan Enriquez. Pansamantalang itinigil ang search and rescue operation sa Gumuhong Chuson Supermarket sa Porac, Pampanga bandang alas 2 ng madaling araw kanina. Nagkaroon na naman kasi ng pagyanig na aftershock ng magnitude 6.1 na lindol noong isang araw. Agad lumayo ang mga rescuers sa gusali at sinuri kung may guguhong parte nito. Bago niyan, nabot na ng isang grupo ng mga rescuer ang ikalawa at ikatlong palapag sa isang bahagi ng gusali. Ayon sa lokal na pamahalaan, wala nang nawawala. Pero sabi ng rescue team, kailangan nilang magpatuloy para makasiguro. Kabilang ang naturang gusali sa mga napag-usapan sa briefing ng NDRRMC, OCD at iba pang ahensya kay Pangulong Duterte. It would be good at this time to just give them the advice to stop, cease and desist doing business until such time that the clearance is given by government. Sabi ni DILG Secretary Eduardo Año, gumuho ang gusali dahil may problema sa structural design nito. Sabi naman ni DPWH Secretary Mark Villar, may forensic team nang tututok sa pag-aaral sa nag-collapse na establishmento. Sa tala ng Department of Health, 16 ang nasawi habang 112 naman ang sugatan at ginagamot ngayon sa mga ospital. Tiniyak ni Health Secretary Francisco Duque na may sapat na budget ang DOH para sa mga apektadong residente. Dinalaw rin ng Pangulo ang burol ng batang babae na namatay sa pagguho ng supermarket. Nangako siya na sasagutin ang mga kakailanganin sa pagpapalibing sa biktima. Samantala, balik operasyon na ang JBL Hospital kung saan dinala ang ilang pasyente sa naganap na lindol. Inilikas sa mga pasyente ng JBL Hospital noong Lunes dahil sa pangambang gumuho ang gusali. Iniulat din kanina ng ospital na pumanaw na ang 2 taong gulang na batang isinugod doon dahil sa respiratory failure. Sa ngayon, nasa 13 pa ang nananatiling nakakonfine doon at patuloy na ginagamot. Sa bayan naman ng Porac, pinangangambahan ng mga Aita ang nagkasira-sira nilang eskwelahan. Kahit wala na silang pasok dahil bakasyon, problema nila kung paano maaayos ang kanilang paaralan bago magpasukan sa Hunyo. Dagdag pa ang kanilang mga bahay na nagkasira-sira rin. Ang mga eskwelahan naman sa Pampanga, masusunod na rin iniinspeksyon. Kailangan natin i-check yung kanilang structural integrity at nakikipag-coordinate naman tayo sa mga local government engineers, building officials, para po masiguro muna na ang mga eskwelahan ay fit for use. Sa Metro Manila, may mga eskwelahan din na nagkaroon ng mga bitak, gaya ng mataas na paaralang Neptali A. Gonzales sa Mandaluyong, Dr. Sixto Antonio Elementary School sa Pasig, at Kupang Senior High School sa Muntinlupa. Pero nasuri na raw ito ng kanilang City Engineering Office at sinabing di naman naapektuhan ang istruktura ng mga ito. Sa inisyal na tala ng DepEd, aabot sa mahigit 15,000 eskwelahan ang apektado sa Region 3, 4A at NCR. Aabot naman sa mahigit 19 milyong piso ng halaga ang mga nasirang ari-arian. Susan Enriquez, GMA News.